Magandang hapon sa inyong lahat. Muli po ito si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoong Diyos, banal na Panginoong Kristo, at gabay ng kaliwan na galiban na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa kapamahalaan at mga pinuno nito sa pagpapairal ng katarungan at mabuting pamahalaan. Ang lahat ng kapamahalaan ay dapat kailanin sa ating Panginoong Jesucristo bilang itinalaga ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Efeso Kabanata 1, talatang 21. Ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 48. Ito po ang mensahe. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Humatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit hindi ako mahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol. Sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa magawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi mapagmundali. At ang binhi ng kapayapaan na iniasik ng taong maibigin sa kapayapaan ay namumunga ng katuwiran. Patuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 4, talatang 7. Ito po ang mensahe. Kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw. Ngayon, paglipas ng matagal na panahon, sinabi niya, sa pamamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Sa ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon ako po ipaliliwanag ko sa inyo, yan, maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon ako po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema naggabay sa pakakapamahalan at mga pinuno nito sa pagpapairal ng katarungan at mabuting pamamahala. Ang lahat ng kapamahalaan ay dapat ilalim sa Panginoong Kristo. Nais pong ipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na ang lahat ng kapamahalaan ay inilagay niya sa ilalim ng paghahari ng ating banal na Panginoon Kristo. Sa pagsugo niya rito upang tayo ay bigyan ng pagkakataon, bigyan ng pag-asa na makisa sa buhay na walang hanggan o sa paghahari o sa ilalim ng paghahari ng Panginoon Diyos at tayo ay iligtas mula diyan sa kamay ng mga demonyo na nagudyok sa atin para tayo ay lumabag sa ating Panginoon Diyos mula kinayamatan at mga pagkakasala ng bawat isa ng mabigyan ng pagkakataon na makapagsisi, makapagbago yung bawat mga tao na mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, yung mga kapamahalaan ay
bilang mga bilang mga kayo ay pinapailalim sa Panginoon Diyos, ang Panginoon Kristo yung kanyang salita, kayo ay dapat ay magabayan ng mabuting balita mula sa Panginoong Kristo sa ipinahayag ng mga apostol at tinahayag niya na dapat pailalim yung bawat kapamalan sa kanya sapagkat siya yung itinalaga diyan. At yung salita niya, yung ihahatol niya pagdating ng tanggang panahon. Kaya dapat ay pakinggan siya bilang gabay sapagkat kung hindi siya pakikinggan ng mga kapamalan bilang gabay, so kung sila ay may kakaroon ng mga maling pamamahala sa authority na ibinigay sa kanila, yung salita ng Panginoon sa Kristo, ito ihahatol sa lahat yan, maging doon sa mga namumuna ng pamalan at kung paano nagpapairal ng pamamahala ang isang pamalan bilang authority. So ngayon sa panahon ng Panginoon sa Kristo, pagabay sila dahil nasa sa ilalim sila ng Panginoon sa Kristo. Hindi lamang yung individual na namamahala, na halimbawa Kristiyano ka, namamahala ka roon, so parang nagpapailalim ka sa Panginoon sa Kristo, but the whole government dapat pailalim yung mga yan sa Panginoon sa Kristo. At sila yung mamahala ayon sa gabay ng ating banal na Panginoon sa Kristo at mamamahala sila para umangkop sila sa lahat mula sa gabay ng Panginoong Yesu Kristo. So ngayon, kung dahil sa salita ng Panginoon sa Kristo nga hatol ng mabuting balita, kung hindi sila nabayan, so yun, mayroong kahatulan yung mga maaaring pamamahalang mali na ginagawa nila. At sinasabi nga ng Panginoon Diyos, huwag matigas ang inyong ulo. Pakinggan natin siya. So yung mga nasa pamalaan, huwag matigas ang inyong ulo. Mamahala kayo sa gabay ng banal na Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo bilang itinalaga kayo diyan at hindi lang bilang isang mula dyan sa common na inyong mga gagawing pamamahala. So, kayo ay magabayan sa common na pamamahala para sa lahat. Para hindi makapamahala kayo ng maayos. At mula sa panuntunan ng kapamalaan at yung mga namamahala, ang sabi ng Panginoon Diyos doon sa mga namamahala, ay dapat kayo ay maibigin sa kapayapaan. Hindi kayo nagtatangi. So, ngayon, at marami pa yan. So ngayon ay sa gabay ng mabuting balita, magiging mabuti yung tagapamahala kung ikaw ay nagagabay ng Panginoon sa Kristo individually, nagpapailalim ka sa Panginoon, at lalo na siyempre the entire church, the entire government. Sa ngayon kung nagpapailalim ang gobyerno mula doon sa pulisiyan niya, sa gabay doon sa common good para sa lahat, nagpapagabay siya sa common good ng gabay ng Panginoon sa Kristo, ay ito ay hindi ang kanyang pamamahala ay makagagabay para hindi siya hatulan ng Panginoon sa Kristo pagdating ng panahon doon sa mga maling pamamahala na kanila pinatutupad na hindi ayon doon sa Panginoon sa Kristo o hindi nagabayan siya ng mabuti ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga pamamahala. Kaya dapat nga ay tayo, even to in a common good na pamamahala, sila ay yan ay kanila napapailalim sila sa Panginoon Diyos, sa Panginoon Yesu Kristo. At kaya yung mga namumuno, pangunahin, so para may patupad nyo ng lubos yung pamalang, so kailangan ay kayo ay pailalim sa Panginoon Yesu Kristo o namumuno at siyempre the entire government. Ngayon, the government is even though it is a common good na para sa lahat, dahil hindi naman lahat Kristiyano, so ngayon ay hindi yung magabayan yung kung tutusin nga dapat ito ay yung ating pamalaan as ay guided by Jesus Christ. Dapat ito ay yung pamalaan na yan ay ang reliyon na kinikilala ay yung Kristyanismo bilang gabay niya. So ngayon ay ito ay ginagabayan para ito ay sa common good, para ito ay maging mabuting mamamahala. Yung policy, yung ipinatutupad noong mga namamahala. Anong buti mo man na nagpapatupad ng pamamahala mo, Kristiyano ka, papailalim ka sa Panginoon, pero yung pinatutupad mo noong mga ibang namumuno ay hindi na ayon o ito ay hindi ito mabuting, maaaring hindi siya kumukontra siya doon sa gabay ng Panginoon sa Kristo o hindi nagiging mabuti yung kanyang pamamahalang ginagawa. So yun. Kaya kailangan magabayan siya para siya ay yung common good na pinamamahala niya ay hindi siya ay nagagabay ng Panginoon sa Kristo. So hindi
mula dyan sa namumuno at paggabay niya, nagagabayan niya yung kanyang mga nasasakupan for every government. At darating yung takdang panahon, Jesus Christ will reign as para pagarian niya yung lahat ng mga kapamahalaan. So ngayon, bago niya pagarian niya, siyempre, nakatakda rin na pagarian ng mga demonyo, yung lahat ng mga kapamahalaan at mga tao. So yung makakaisa ng demonyo, makakaisa ng mga tao at pamahalaan, so yun ay susupili ng ating Panginoon sa Kristo at kanyang ibabalik yung pamamahala at masong pamamahala sa lahat ng kapamahalaan. Ganun ang mangyayari pagdating ng panahon. So kaya yung mga kapamahalaan na nakikiisa kay Panginoon sa Kristo at bansa, so yun ay hindi masasawatan ni Panginoon sa Kristo pagdating ng panahon. So kaya yan ay i-retrieve niya na maayos pagdating ng panahon. Kasi mayroong sa pag-unaw kasi mayroong 1/3 na di-devastate yan ang ating Panginoon Diyos sa'yo. Kaya kung ikaw ay bansa na naniniwala sa Panginoon sa Kristo, nagagabayan ka, pamahalaan, mga tao, so maaaring hindi ka makasama doon sa 1/3 na i-devastate sa pag-unaw bago maghari ang Panginoon sa Kristo ng 1,000 years. Kasi yung paghaharian nyo, 2/3 na lang yung paghaharian nyo ron. So, yun. Kaya, yung mga kapamahalaan ay gagabayan kayo na kayo ay pailalim sa ating banal na Panginoon, sumagabayan kayo ng Panginoon sa Kristo, pailalim yung mga kapamahalaan. Yun ang dapat. At yung mga namumuno dyan ay kayo ay pailalim sa Panginoon sa Kristo. Bagamat yung mga namumuno, mayroong nasa ilalim ng nasa Kristiyano o hindi, o iba't ibang reliyon. So, yung pamahalaan ay magabayan bilang common. Kung yung pamahalaan ay halimbawa ay hindi siya kumikilala hindi siya kumikilala sa Panginoon sa Kristo, sa Panginoon Diyos. So, magabayan sila in common kung paano sila mamamahala. But definitely, dapat kilalanin nila Panginoon sa Kristo, ang Panginoon ng kapamahalaan para hindi sila, at siyempre, gabay sa lipunan ng Pilipino o sa mga bansang nasasakupan, particularly sa Pilipinas, para hindi ka masupi ng Panginoon Diyos pagdating niya ng takbo. At patuloy sila magabay sa mabuti ng pamamahala para makinabang yung mga mamamayan ay makinabang sa mabuting pamahalaan. Mula sa mamamayan, ang mga Kristiyano at may mabuti tayong pamahalaan. So, yun. At kaya magabayan ang mga kapamahalaan, itigabay sa pamahalaan, pang namumuno, kayo ay ipailalim sa Panginoon Diyos, ipailalim nyo ang ating pamahalaan sa Panginoon Diyos. Tayo mga lipo ng Pilipino, ay ipailalim natin ang ating pamahalaan sa Panginoon Diyos. Kinikilala natin ang Panginoon dahil sapagkat tayo naman ay demokrasyang bansa, so kinikilala natin tayo ang gobyerno, kinikilala natin ang Panginoon Diyos. So, even though, as a democracy, ito ay kumikilala sa Panginoon Diyos, ito ay gumogobyerno ng common ng ating mga kapamahalaan. Kumikilala sa Panginoon Diyos ito at ito ay nagagabayan ng Panginoon. So, yung pinakamaganda ko. Para ito ay nakapaglilingkod sa Panginoon Diyos, ito ay kumikilala at ito ay nagagabayan ng mabuting pamamahala para sa lahat. So, kayo mga kapamahalaan, magagabayan kayo para kayo ay hindi natetempt sa mga maling pamamahala, maling panuntunan, inequal na panuntunan. So kapag kayo nagpatupad ng inequal na panuntunan, kasalanan sa Diyos yan. So kaya kung may mga batas na inequal, baguhin nyo na yan. Kung may mga panuntunan, policy na inequal, babaguhin nyo yun. Kung namamahala kayo ng inequal, baguhin nyo mga sarili nyo. Hindi yung sistema. Kung yung sistema may problema yung tao, parehas na babaguhin. Magabayan kayo ng Panginoon sa Kristo. How to change the system, how to change yung namamahala na for the commonly ay magabay nito na fair ito for everyone of else. Diba? Kung lalong-lalo na siyempre kung yan ay ang gabay na yan ay yan ay naging kumikilala sa Panginoon Diyos sa pagpapagabay niya ng makatarungan, matuwid, mabuti na pamamahala. Generally, hindi lang basta common na napagkakaisa ng lahat, kundi gabay ng Panginoon Diyos yun na mapayapa,
patas tayong lahat, di ba? Commonly, gabay pa ng Panginoon Diyos, spiritually, na yun, di ba? For that spiritual, mapagkakaisa natin ito, yung nagagabay yung ating pamahalaan. At hindi naliligaw yung pamahalaan in sa kanilang pamamahalan. But kaya nga yung iba, may mga sistema na yung ilang policy, so mukhang mayroong inequality, pamamahala, so yun ang problema. Kaya kapag gano'n, merong problema, dapat nagabayan ng lubos yung ating pamahalaan, having a system na ito ay commonly prepare by everybody. So yun, sa gabay ng ating banal na Panginoon. At sa pagpapayari nga ng katarungan, sabi nga ng Panginoon sa Kristo, ay sila na Panginoon Diyos ay makatarungan o patas sa mahador. Kaya yung mga pamahalaan, magabayan kayo, na patas kayo. Kayo ang mga pamahalaan bilang itinalaga ng Diyos. Katuwang niya dyan. Kaya kung namamahala ng mabuti ang Panginoon, mula Panginoon sa Kristo, makatuwang kayo ng Panginoon sa Kristo na mamahala ng mabuti para sa lahat. Hindi pa man kayo lubos sa sinasaklawan ng Panginoon sa Kristo para dahil sa itinakda ko naman yun, pero kayo magabayan na nagpapailalim sa kanya, tumigilala sa kanya kung paano kayo namamahala. Sabagat pagdating ng panahon, pag re-reign proper siya, lahat pamamahalaan niya, yung mga kapamahalaan na siyang namumuno para sa lahat. Pag-aarian niya lahat yan, mga may nabakan. So, kaya kayo pa lamang ay tayo tumigilala sa kanya, yung mga kapamahalaan, magabayan yun kung paano kayo namamahala ito. Yeah? So, yun. So, kaya yung ating pamahalaan ay mag-maintain sa pagpapairal ng patas na makatarungan na pamamahala mabuti mula din sa gabay ng mabuting balita, kaya matarungan ka, mabuti kang mamahala, mapapailing ka ng kapayapaan sa bansa mo, sa buong mundo, mula dyan sa yung mga namumuno at yung policy mo, hindi ka warmonger yung pamahalaan. Nagpapalakas ka ng armaments mo dahil sa hindi para protection kapag kaunting dinidigma mo yung. So yan mahabagin. So yung mga dapat namumuno mahabagin kayo. Masipag kayong gumawa ng mabuti. Kaya dapat ganun yung kapamahalaan. Kung isang tao ay mahabagin, lalong-lalo na yung pamahalaan. Paano ba yung pagiging kahabagan ng pamahalaan at patuloy na paggawa ng malabong na mabuti, di ba? Sa pamamahala mo. So, yan. Hindi nagtatangi. Yan ang mabigat. Yung pamahalaan dapat hindi inequal. So, ang pamahalaan sa pamamahala, merong inequality. Kasi yung may mayaman yung mahirap, nagtatangi yung pamahalaan. Pag hindi na nakatarungan. Kapag mahirap ka, wala na. Hindi ka na makakakuha ng katarungan. Ikaw palagi masama kapag mahirap ka. Nagbumpa ka palagi magnanakaw, hold upper, dahil mahirap ka, di ba? Yung sinwerte na yumaman ay hindi lamang dahil sa pagsisikap matalino, kundi dahil na rin sa mayroong problema rin yung pagpapatupad ng policy yung batas natin. Sila palagi nang natili doon, puprotektan. Lalo na, halimbawa, pamamahagi ng kalupaan. So, di ba? So, kaya nanatili, may asentero. Kaya, di ba, binabago yung mga batas na yan. So, yun. Kaya yun, kagaya ng mga ganong klase ng mga batas. Di ba? Meron tayong land reform. Binabago yan. Ngayon, yung iba na nagsusulong yung pamahalaan, palaging protektahan yung gano'n. Na sobrang dami mong lupa, di ba? Daan-daang hektarya. Matalang iba, ni paso, wala. Di ba? Pero ngayon, daan hektarya. Palamat ang depensa mo, pinagsikapan ko. Yun na nga yun, binabago ang pulisiya kasi hindi porke masipag ka, bibili mo lahat ng lupa. Merong certain na dapat mabili ka at dapat na pag-ariyan ng bawat mga tao. Diba? Pinakamababa siguro magkaroon ka ng kahit ilang bahay, mga ganon. Pero hindi mo angkinin yung buong area ng isang probinsya. Halimbawa, may pag-aari mo na. Diba? So, kaya yun ang mahirap doon. At yung iba wala man lamang matayo ng lupa at wala man lamang pagsakaan because of that na problema. So may mga ganong klaseng pulisiya. Magabayan, dapat sila ng Panginoon yung ating pamahalaan. Mabago yung ganoon. Mga policy. Yung mga ganong klase ng mga batas. At yung mga nagpapatupad. Di ba? So yun. Protektahan nila yun. Siyempre, ipapatupad nila. Protektahan nila. Kahit binabago ng unti-unti, may lang reform na napoprotekta pa ng iba. At
nagkakaroon lang ng so mas maganda ay napapatupad ng debosyon ng ating pamahalaan. So yun. Kaya yun ang problema. Tapos yung iba, ano pa, makakaroon po ng agawin pag-iba. Diba? Ng mga masibero. Minsan, maraming lugar sa atin, ganun yung nangyayari. Kapag sila may mga malalaking mga yung iba na inaano ba nila, pinapatay pa nila para agawan nila ng mga lupa. Diba? Para sa kanila, may mga ipatayo sila mga commercial area, mga ganun ginagawa nito mga land grabber. Tapos pinoprotektahan sila ng mga ilang nababayaran nila mga kusado sa gobyerno, mga sa enforcement. So, kaya yung ating gobyerno, mga tarungan, patas, for everyone, huwag kayo nagtatangi. Namumuno pa lang yun. Lalo na sa pulisiya ng gobyerno, ipapatupad mo. Diba? Namumuno ka nga, matuwid ka, pero yung pinapatupad mo, inequal. So, nahihirapan ka patupad yung fairness noong pagsunod mo sa Panginoon Diyos, kasi nga yung pinapatupad mo, may nagpasa ng mga salaula, ayun, inequal na pinapasa. So, nahihirapan ngayon, paano papatupad ngayon yung mga ganun. So, babaguhin mo dapat yun. Sa gabay na Panginoon sa Kristo. To be fair for everyone of else. Yan. Kaya maging fair tayo para sa lahat. Maging matubid, mabuti. Yan. At syempre, yung kapayapaan. Yan. At kaya yung mga nasa gobyerno, ang lahat, ang mga tao, huwag tayong matitasan ng ulo, sumunod tayo sa Panginoon sa Kristo, sa Panginoon Diyos, mamuhay tayo ng mabuti. Lalo na yung pagkakaroon ng mabuting pamahalaan. Yan ang gawin natin. So ngayon, yung mga nagkakamali, sumagabayan kayo, magbago kayo, mamahala kayo ng mabuti, yung mga nais mamahala. So yun, at ang muli sana ay nagabayan na naman. Nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa ating pagbabahagi dito sa Bible Life Promotion. So kayo ay patuloy na maliwanagan at mabuklod ng Panginoon sa Kristo at kayo patuloy na maligtas ang inyong mga buhay sa pagpapahalaga ng ating Panginoon Diyos Panginoon sa Kristo ng buhay at ang buhay at kaligtasan spiritual. So magabayan kayo at magkaroon kayo ng buhay at kaligtasan spiritual sa gabay ng ating banal na Panginoon sa Kristo at iba't iba niya mga gabay sa atin. Yan, tayong maprotektahan at pagpapahalaga niya sa atin. At sana ay patuloy na kayo ay mabuklod at magkaroon ng kaligtasan yan. Ang buhay at spiritual yan. At maliban dyan ay sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal Espiritu sa tumulan sa Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sana maliwanagan niya ang lahat, ang bansang Pilipinas, mula di sa mga oras na ito at ang buong mundo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Pagpapalaganap nito dito sa internet at sa mga oras na ito yung ay maliwanagan ng lahat, literally, ng kanyang Banal na Santa Maria. Sana mag-milagro pa, mag-aparisyon, ganoon. At iba't ibang mga pagpapalaan himala ng Panginoon na may gabay sa atin at ang mga kahilingan nyo ay pagkaloob sa inyo ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At mula sa Panginoon sa Kristo. Yan. At doon sa sa interfaith unity ay ating hinikayat yung lahat ng mga relihiyon na magkaisa tayo dyan. Unawain natin yung ating mga paniniwala tayo'y nang hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan. So tayo may magkakaiba ng paniniwala, unawain natin at mayroon naman tayong common good na pwede pagkaisahan, kagaya ng kapayapaan, unity pa rin at pagmamahalan yan at pagrespeto sa batas, pagrespeto sa karapatan. So we can unite with that sa gabay ng ating maliwanagan kayo at tayo patuloy na nag-uunawan sa ating mga religion through that kind of from the common good na maaari natin pagkaisahan sa legal, kakaisa pa rin tayo sa mapayapang paraan, legal at iba't ibang mga bagay. So yan, at tayo ay nakapag-uunawaan ng ating mga religion, hindi yung mga hindi natin pagkakaunawaan, nauwi sa paglabag sa batas, karapatan, etc. etc. Diba? So bagkus tayo ay nagkakaroon pa rin ng pagmamahalan
mula dito sa barrier na ito na tayo nagkakaisa in our legality. At nagagabayan natin ito, ang common good. Kung paano tayo makapamuhay na maayos o makapanampalataya na lubos through this from the legal or from the human rights. Yan, magagawin natin na ganyan. Maggabay tayo sa pamilya, community, bansa, buong mundo, bawat lahi, yan, at mga government. Aside from that, ay yung CBCP and Vatican Church, sana maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pong pagpupuri niyo sa katauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. As ating munting kakayanan, sana patuloy tayo nananampalataya at patuloy nananampalataya ng pakaloob ng tayo ay gabayan sa pagmamahagi ng mabuting balita, malawak na pangulawang may paliwanag natin ito, at gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang milagro mula sa Banal na Santa Maria at iba-iba niyang milagro. Lalong-lalo na sa paggabay sa kapamahalan upang ito magabayan sa pamamahala ng matubig mabuti sa gabay ng mabuting balita. Kagaya ng ating ibinabahagi ngayon na paggabay sa mga kapamahalaan. Sana gabayan tayo mula dito sa pagbabahagi ito, gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan at may pangwating sa pamahalaan ng kanyang ang naisang banal na Panginoon Diyos sa Panginoon sa Kristo mula sa pagbabahagi nito. At maliwanagan sila. Sana pagliwanagan sila ni Banal Santa Maria. At kayo mga pamahalaan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung kapatang tao, patas na justisya, at para yung inyong mamamayan ay makinabang sa inyong pamamahala, sila yung mga pumuhay ng mulad, mapayapa, mabuti, ayon sa karapatan, higit sa lahat makapanampalataya silang lumos sa ating Banal na Panginoon Diyos, wala Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo at gabay ni Banal Santa Maria. So yan. At magkaroon sila ng malaking kapag-asa sa kaligtasan spiritual mula din sa mapayapa at mabuting pamumuhay nito. So yan, muli ay sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos ang sangkatauhan mula sa bansang ito at lahat ng mga bansa. At sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.